Magandang araw, Tito Makoy. Ako po si Marcelo. Buhat ako sa isang pamilyang mahirap lang pero di naman talaga yung hirap na hirap. Tamang-tama lang ang kinikita ng mga magulang ko para sa pangangailangan namin. Kaya kaming pag-aralin bagamat sabihin nating gapang ang ginagawa ng mga magulang namin para maibigay sa amin ang dapat na maibigay nila, gaya ng mapag-aral at mapagtapos kami sa kolehiyo. Palibhasa ang mga magulang namin ay pareho walang natapos. Nakikita namin talaga kung gaano kahirap ang kanilang dinaranas, maitawid lang kami sa aming pangangailangan. May patakaran silang huwag munang mag-aasawa hanggat hindi pa nakakapagtapos. Pag nag-asawa na, bahala ka sa buhay mo at bahala ka na rin sa pag-aaral mo. Ang kanilang patakaran ay hindi pwedeng baliin, kailangang sundin namin para magsumikap kaming magkakapatid. Tito Makoy, hindi ko natapos ang aking pag-aaral, di natupad ang pangarap ko. Naibuntong ko sa ibang tao ang aking kamalian dahil sa hirap na dinaranas ko. Ito'y sa aking panganay na anak na si Regan. Wala akong kaamor-amor talaga sa anak kong panganay na ito. At kay Regan na buo ang kwento na aking ibabahagi sa iyo. Ganito nag-umpisa ang kwento ko. Pangarap kong maging isang civil engineer kaya civil engineering ang kinuha ko sa college. Qualified ang general average ko sa lahat na subject na kinakailangan para makapasok sa civil engineering sa pamantasan na aking papasukan sa kolehiyo. Medyo kasi may kataasan din ang standard ng paaralan. Dapat mag-qualify ka sa lahat na kailangan nila. Maging ang score sa NCEE o kaya yung National College Entrance Examination, dapat hindi bababa sa 80% ang average sa NCEE. Ang nakuha ko, Tito Makoy, ay 82 kaya pasok na pasok. Alam mo, Tito Makoy, siguro magkaedad tayo kaya naranasan mo at alam mo kung ano ang NCEE noon. Bagamat wala ako sa top 10 ng graduating class pero nasa Class A section naman ako noong 4th year high school. Masayang nakapasok sa pamantasan kahit medyo may kamahalan ang tuition fees, pero dahil nga sa magandang academic performance ko rin, sinikap ng mga magulang kong pumasok sa pamantasang iyon at doon ako mag-aral. Kasi maganda ang record ng paaralan namin sa engineering course. Dito sa region namin, ito ang pinakatanyag. At maging sa national level, alam kong isa ito sa mga tinitingnan pagdating sa engineering licensure exam. Kasi madalas may nakakapasok sa top 10. Hindi bawat taon pero bibihira lang ang taong walang nakakapasok sa top 10 buhat sa aming pamantasan. At marahil 3 beses na rin nakaproduce ito ng first placer. 3rd year college ako noon nang maipakilala ko sa pamilya namin si Tricia, ang girlfriend ko na estudyante rin sa pamantasang pinapasokan ko. Isang araw katatapos lang ng midterm exam, nag-happy-happy kaming mga magbabarkada na mga engineering students lahat. Nagpatak-patak kami para sa inuman. Nag-umpisa kaming uminom siguro mga alas 3 ng hapon yun. At alas 8:30 ng gabi, lahat may mga tama na pero hindi pa naman lasing na masyado. Lasing na pero hindi naman yung lasing na susuray-suray na akong maglakad. Lasing na may kakulitan ang kilos. Nung oras na iyon, kailangan kong magpaalam sa tropa kasi susunduin ko si Tricia at ihahatid ko sa kanyang boarding house. Ito kasi ang oras ng kanyang labas at kinakailangang ihatid ko siya. Pagdating namin sa boarding house ni Tricia, tamang-tama nag-uwian pala ang lahat na boarders na umuupa sa bawat silid
ng boarding house. Si Tricia lang ang naroon, kaming dalawa lang. Alam mo na Tito Makoy, lasing, kasama ang syota, solo ang lugar, mainit ang pakiramdam. Nangulit ako kay Tricia. Ayaw ni Tricia kasi hindi raw siya safe noong araw na iyon. Pero nangulit ako ng nangulit kaya kahit ayaw niya talaga, ako pa rin ang nanaig. Palibhasa lasing, malakas ang loob, wala akong pakialam. Ang tanging iniisip ko lang noon ay kahit makaisa man lang ngayong solo namin ang lugar. Sa madaling kwento Tito Makoy, merong nangyari sa amin ni Tricia noong gabing iyon. At hindi ko nagawa ang dapat gawin para iwas pagbubuntis, dala nga ng kalasingan at kapusukan. Ang resulta, nagbuntis si Tricia. Makalipas ang 4 na buwan, malaki na ang tiyan ni Tricia, hindi na maitatago ang kanyang pagbubuntis. Nalaman ito ng mga magulang ko, muli sinabi nila sa akin ang kondisyon at kasunduan namin. Alam na alam ko at malinaw sa akin iyon. Nagsama kami ni Tricia, hindi na ako nakapasok pa sa 4th year ng engineering course ko kasi kailangan ko nang maghanap buhay, may bubuhayin na akong aking pamilya. Tito Makoy, labis-labis ang pagsisisi ko. Laging hindi maganda ang mood ko kasi biglang nasadlak sa responsibilidad. Hindi pa ako handa at ayaw kong danasin ang hirap na daranasin ko. Pero wala nang magagawa kasi kailangang harapin ko na ito. Buntis noon ang asawa ko sa panganay namin pero hindi ako excited. Wala akong kaamor-amor sa bata. May mga pagkakataon pa nga na nag-aaway kami. Sinisisi ko si Tricia kung bakit hindi man lang siya uminom ng gamot noon para iwas sa pagbubuntis sana. Ang bagay na ito ang masyadong ipinagningit-ngit sa akin ni Tricia. Pero mahal ko talaga si Tricia kasi matinong babae ito kaya sinusuyo ko rin siya pagkatapos naming mag-away. Tungkol sa bata na nasa kanyang sinapupunan, kung bakit ba kasi nabuo ito. Tuloy natigil ako sa pag-aaral, wala na ang pangarap ko. Iyan ang madalas na sinasabi ko sa aking sarili Tito Makoy kasi talagang hindi ako handa at ang pagbubuntis nga ni Tricia ang dahilan para masadlag ako sa responsibilidad. Sabi nila pag hindi pa raw nakikita ang bata, wala ka pang kaamor-amor. Pero oras na makita mo na ang bata, mababago ang pakiramdam mo. Sa akin Tito Makoy hindi kasi wala talaga akong kaamor-amor. Kasi nga dahil sa kanya, nabulilyaso ang pangarap ko. Maging sa pag-aalaga noong sanggol pa ang anak ko, wala talaga akong tiyaga. Sa pagsasama namin ni Tricia, nabiyayaan pa kami ng 3 pang anak na sumunod kay Regan. Tuluyan ko na rin natanggap ang kalagayan ko sa haba ba naman ng panahon na ganitong buhay. Maswerte rin na nakapasok ako sa tanggapan ng gobyerno bilang draftsman. Naging regular na empleyado ako kahit papaano kasi nakakuha ako ng civil service eligibility pero sub-professional nga lang kasi undergrad ako. Habang sa opisina kasalamuha ko mga engineer, lalo kong nakikita ang naglaho kong pangarap na maging katulad nila na engineer din. Siguro kung hindi sa walang oras na pagbubuntis ng asawa ko, malamang engineer ako ngayon. Lumalaki ang mga anak ko talagang kay Regan Tito Makoy, mainit palagi ang dugo ko rito. Kunting pagkakamali, palo at sakit ng katawan ang inaabot niya. Lumaki siyang sagana ng sakit sa katawan mula sa akin. Sa ibang anak ko, hindi ako ganoon. Mga babae kasi lahat. Ikaw talaga Regan. Kahit kailan puro kamalasan yang hatid mo.
Yan Tito Makoy ang madalas na binabanggit kong harap-harapan sa aking panganay na anak na si Regan. Kaya hindi ka magtataka na lumalaki si Regan ilang sa akin. Lalo na kung lasing ako, kung pwede lang sigurong hindi na siya magpakita sa akin, gagawin niya dahil sa sobrang takot. Kakaiba nga kasi, panganay siya sa 4 kong anak at nag-iisang lalaki. Dapat sana siya ang paborito ko pero hindi. Ibang-iba talaga ang pakiramdam ko sa aking panganay na anak na si Regan. Araw na nagtapos ng high school si Regan, walang handaang naganap kasi maayos na narinig kong nag-uusap ang mag-ina na sa sunod na linggo na lang ang handaan kasi birthday niya rin. Isasabay na lang ang celebration ng kanyang pagtatapos at ang kanyang 18 kaarawan. Dumating nga ang kaarawan niya, siyempre pinaghandaan din talaga ng asawa ko. Nagpuntahan ang mga kamag-anak sa panig ko at sa panig ng asawa ko. Maging si Regan, pumunta rin ang mga kaibigan niya na kanyang inimbita. May ilan ring katrabaho ko ang dumating sa salo-salo. Lunchtime ang handaan, araw ng Sabado. Noong hapon na, mga nagiinuman, mayroon ng mga tama ng alak. Ang ibang bisita namin nag-uwian na, yung mga manginginom talagang 100% pa ang attendance. Kaming mga magkakatrabaho ay magkakaharap sa isang mesa. Yung mga kapatid ko naman na merong inimbitang kaibigan nila, nasa ibang mesa rin kasi ibang grupo silang magkakaharap. Ang anak ko naman si Regan, kaharap din niya ang kanyang mga kaibigan. Masayang nagbibiroan at nagkukulitan ang mga bata. Yung mga nagiinuman sa oras na iyon, may mga tama na, maging ako, lasing na rin. Wala nang malamig na tubig sa mesa namin. Regan, tawag ko sa kanya Tito Makoy. Isang tawag lang, talagang lapit kaagad sa akin si Regan. Alam nyo na po, takot na takot talaga yan sa akin. Ano po yun pa? Yan ang wika sa akin ni Regan. Dalhan mo nga kami ng malamig na tubig rito. Asikasuhin mo itong mga bisita ko. Yan ang parang general na pagsasalita ko, pero hindi naman pasigaw. Si Regan parang lumilipad na pumasok sa bahay para kumuha ng malamig na tubig. Dala ng takot niya siguro sa akin at medyo may tama na rin habang inilalagay ang pitsil na may tubig sa mesa namin. Di ko malaman kung napaano kasi natapon ang tubig na dala-dala ni Regan sa pitsil. Natapunan at nabasa ang damit ng isa sa mga katrabaho kong si Ed. Napahiya ako sa nangyari, Tito Makoy. Bisita ko ito. Sa init ng ulo ko at sa sobrang pagkainis, pinitik ko si Regan ng aking kamao. Sabay wika ng, "Ano bang ginagawa mo, Regan? Buwisit ka talagang bata ka kahit kailan." Galit na wika ko. Palibhasa nga lasing na ako, hindi ko alam malakas pala ang pagkakapitik ng kamao ko kay Regan. Tinamaan si Regan sa panga, nabuwal itong patihaya. Nagtakbuhan ang kanyang mga kaibigan para buhatin si Regan. Inakay siya pabalik sa kanilang mesa. Nang tingnan ko muli si Regan sa kanilang lamisa, parang umiiyak si Regan. Napahiya siguro. Pinapakalma naman siya ng kanyang mga kaibigan. Si Ed pala, Tito Makoy, kasama niyang pumunta sa bahay ang kanyang anak na lalaki na kamag-aral at kaibigan rin ni Regan. Nagalit sa akin si Ed sa ginawa ko. At bilang pagpoprotesta niya, nagpaalam na ito sa akin. Alam mo si Loy, pakiramdam ko ako ang sinuntok mo kasi hindi ko gusto ang ginawa mo sa anak mo, kaya pasensya ka na, aalis na ako. Yan ang wika niya sa akin, sabay umalis na kasama ang kanyang anak. Ang iba kong katrabaho, Tito Makoy, walang imik pero
hindi sila umalis. Nanatili kaya nagpatuloy kami. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng mga baboy sa kulungan. Ito ang obligasyon ni Regan, ang magpakain sa mga baboy na nasa kulungan. May mga baboy kasi akong inaalagaan, Tito Makoy, bilang pandagdag sa kabuhayan namin. Si Regan ang nakatoka rito. Masakit ang ulo ko, may hangover, kaya nagngingit-ngit na naman akong bumangon. Sabay katok ng malakas sa kwarto ni Regan. "Regan! Buwisit ka talaga! Bumangon ka nga dyan!" Yan ang pasigaw kong tawag sa kanya, sabay kalabog sa pintuan ng silid ni Regan. Walang sumasagot, walang nagbubukas ng pinto. Kaya binuksan ko na. Wala si Regan sa kanyang silid. Pisting bata ito. Asan kaya na naman nagpuntang walang hiyang yan? Yan ang wika ko sa sarili ko. Bumangon lahat, ang mga anak ko at ang asawa ko. Nagtinginan kami, Tito Makoy. Wala si Regan. "Ano ka ba, Marcelo? Hindi ka ba talaga pwedeng magsalita ng mahina?" Yan ang galit na wika sa akin ng asawa ko. "Nasan bang magaling mong anak? Ang iingay na ng mga baboy, hindi pa niya ginagawa ang kanyang obligasyon kung saan kaagad pumupunta." Yan ang wika kong galit sa sobrang inis ko, Tito Makoy. Sa galit ko nga, Tito Makoy, dahil maingay na ang mga baboy, ako na ang napilitang magpakain dito. Pero oras na bumalik si Regan. Tatamaan na naman ito sa akin. Tanghali na, hindi pa rin bumabalik sa bahay si Regan. Nag-umpisa ng mabahala ang mag-iina ko. Pinuntahan na sa bahay ng mga magulang ko at ang mga magulang ng asawa ko. Pero wala at di raw nagawi doon si Regan. Tiningnan ng asawa ko ang silid ni Regan. Nakita niya na wala ang mga gamit ni Regan. Wala ang kanyang bag na malaki. May natira pa namang ibang gamit pero yung mga hindi makakalaga. Wala lang sa akin ang nakitang ito ng asawa ko kasi alam ko oras na kumalam ang sikmura noon sa lansangan, babalik yun. Yan ang nasa isip ko, Tito Makoy. Pero lumipas ang ilang linggo, wala pa rin. Napilitan akong magtanong sa katrabaho kong si Ed, baka sakaling nagawi sa kanila o kaya alam ng anak niya kung saan nagpunta si Regan. Pero wala ring alam at nagulat pa nga ang anak ni Ed nang malamang nawawala si Regan. Ang sabi ng asawa ko sa akin, mabuti na rin daw na wala si Regan sa bahay kasi walang malas. Kasi si Regan talaga malas mula pa noong isilang ito. Alam ko, Tito Makoy, ang salitang iyon ng asawa ko ay patama sa akin. Dahil nga sa mainit at palaging kumukulo ang dugo ko kay Regan. Lagi kong ipinapamukha at sinasabi kay Regan ng harap-harapan na malas siya sa akin. Kaya hindi ako kumibo sa sinabing iyon ng asawa ko para walang away. Lumipas ang mahigit na 4 na taon, walang Regang bumalik sa bahay. Nag-iimbita ang kaopisina naming si Ed sa lahat ng mga kasamahan namin sa trabaho sa kanilang bahay. Ito'y sa pagdiriwang ng graduation ng kanyang anak sa college, ang anak ni Ed na kaibigan ni Regan. Pumunta ako at ang mga kasamahan namin sa opisina. Gabi ang handaan kaya pumunta kami doon pagkatapos na ng trabaho. Alam mo, Tito Makoy, tayong mga lalaki habang naghihintay, palaging naroon ang pampagana, ang inuman muna. Masaya kaming mga magkakatrabahong nagkikwentuhan, nagbibiroan at nagkukulitan sa isang lamesa habang paunti-unting umiinom. Noong gabi, dumating ang mga anak at asawa ni Ed galing sa graduation ceremony. Nakangiting nagmano sa akin ang anak ni Ed, yung kaibigan ni Regan. Nakasuot pa ito ng toga. Paglapit niya sa akin, naamoy ko ang toga.
Ewan ko po ba Tito Makoy, parang biglang nanlamig ang pakiramdam ko. Bigla kong naalala si Regan. Nai-imagine ko ngayon na siguro kung hindi ito naglayas, malamang nasa bahay rin ako. May salo-salo ring nagaganap katulad nito dahil graduation ni Regan. Sa unang pagkakataon Tito Makoy, parang nangungulila ako sa anak ko. Parang gusto kong maiyak, pero nagpipigil ako. Ang ginawa ko na lang, niyakap ko ang anak ni Ed, sabay tinapik ko sa kanyang balikat. Anak, congratulations. Yan ang bati ko sa kanya. Salamat po Tito. Yan naman ang wika sa akin ng anak ni Ed. Alam mo Tito Makoy, ang kailang pagdating mula sa graduation ceremonies ay nagpabagong bigla ng pakiramdam ko. Bigla akong natahimik, hindi katulad ng pag-uumpisa namin ng inuman. Ako ang maingay, ako ang namamakyaw sa kwentuhan. Ang biglang pagiging tahimik ko ay napansin ng mga kaharap ko at nagtatanong sa akin kung okay lang daw ba ako. Ay okay lang, okay na okay. Sige, tuloy ang kwentuhan. Yan ang sagot ko sa kanila. Kunwari okay talaga ang lahat. Pero alam mo na sadyang mahirap magkunwaring okay ka kung alam mong hindi ka naman talaga okay. Kaya makalipas ang mahigit kalahating oras, nagpaalam na ako sa mga kasamahan ko. At pagdating ko sa bahay, parang itinutulak ang mga paa ko na pumasok sa kwarto ni Regan. Kaya pumasok ako rito. Siyempre Tito Makoy, alam kong wala si Regan. Pero tumigil ako sa loob ng kanyang silid ng ilang minuto. Tito Makoy, sa unang pagkakataon umiiyak ako. Hinahanap ko ang anak ko. Hinahanap ko si Regan. Dahil sa hindi ko mapigil na pag-iyak, nanatili muna ako sa loob ng kwarto ng ilang minuto. Nung medyo okay na ako, saka ako lumabas, pero pinahid ko munang maigi ang mga luha sa aking mga mata para hindi mahalata nang mag-iina ko na nasa sala noon nanonood ng telenovela sa telebisyon. Pero paglabas ko ng silid, nagtinginan sila. Wari ko'y gulat na gulat at nagtataka kung ano ang ginawa ko sa loob ng silid ni Regan. Hindi ako kumibo. O ano, gusto mo nang kumain? Kumain na kami kasi ang tagal mo. Yan ang wika at tanong ng asawa ko. Kumain na ako doon kina Ed. Sagot ko naman. Bakit? Ano bang meron? Tanong muli sa akin ng asawa ko. Graduation sa college ng anak niya. Yan ang sagot ko naman sa asawa ko. Pagkatapos ay naghilamos na ako at nagsipilyo. Pumasok na ako sa aming silid. Kinabukasan, tinatawag ako ng asawa ko para mag-almusal pero hindi ako kumain. Nakaupo lang ako sa loob ng bahay kubo namin sa harap ng bahay. Wala ako sa kondisyon. Iniisip ko si Regan. Nasaan na kaya ang anak ko? Uuwi kaya ito? Kailan kaya ito uuwi? Kumusta kaya siya? Ano kaya ang kalagayan niya? Ito ang mga tanong na namumuo sa isip ko. Sunod-sunod rin ang sigarilyo ko. Napansin ito ng asawa ko na parang malalim ang iniisip ko. O ano, ba't para kang namatayan dyan ng mga alagang baboy? Yan ang tanong ng asawa ko sa akin. Hindi na ako nag-atubili pa Tito Makoy. Nagsalita na at nagtanong sa kanya. Wala pa ba kayong naririnig tungkol kay Regan? Yan ang tanong ko. Tumingin sa akin ang asawa ko. Nagtataka sa kanyang narinig. Nagtataka ang kanyang itsura. Hindi makapaniwala. Yumuko ako tapos nagsalita ang asawa ko. Nako, wag mo nang alalahanin yun.
Buti nga't wala siya, tahimik tayo dito sa bahay, hindi ka nagsisisigaw, walang sigawang nagaganap kasi wala ang anak mong malas. Yan ang wika sa akin ng asawa ko. Tiningnan ko siya ng blanco, Tito Makoy. Pagkatapos tumalikod sa akin ang asawa ko, pumasok ito sa silid namin, hindi na lumabas. Alam ko, umiiyak ito sa loob ng silid namin. Kilalang kilala ko ang asawa ko. Alam mo, Tito Makoy, gusto kong hanapin si Regan pero hindi ko alam kung saan mag-uumpisa at paano. Kasi noong mga panahon na iyon wala pang social media. Ayaw ko namang ipanawagan sa radyo. Alam mo na tanging radyo pa lang noon ang paraan para manawagan ka kung meron kang gustong ipanawagan. Pero hindi ko ginawa kasi nakakahiya, Tito Makoy. Ayokong mapahiya. Subalit talagang hindi ko na maitatago ang sobrang pagkabahala ko tungkol sa anak ko. Nasaan na kaya ngayon si Regan? Lumipas pa ang ilang taon, ang mga anak kong babae lahat na may asawa pero swerte nga't dito rin lang nagtayo ng kanilang bahay sa amin. Liban lang sa bunso ko na nandito mismo sa bahay namin nakatira. Taong 2009, umpisa nang mamayagpag ang Facebook at mga social media. Lahat kaming mag-anak ay merong mga account. Nag-umpisa na akong maghanap kay Regan sa Facebook. Ganoon din ang anak at asawa ko. Mahirap maghanap kasi pag tinatype ko ang buong pangalan ni Regan, ang mga lumalabas na mga account ay account ng mga kano. Kasama pa nga, Tito Makoy, na lumabas ang account ni dating US President Ronald Reagan. Sinubukan rin naming mag-type ng pangalan niya gamit ang apelyido ng asawa ko. Pero hindi kanya ang mga account na lumalabas. Hanggang sa namayagpag na rin ang Instagram, naghahanap kami rito pero wala pa ring magandang resulta. Ganoon pa man, hindi kami tumitigil. Ang asawa ko natigil na rin sa panunumbat sa akin kasi nakikita na niya na desidido na akong hanapin ang anak namin. Pagpasok noong taong 2022, dibdiba na talaga ang paghahanap namin kay Regan na may kahalo ng kaba. Alam mo na, nagkaroon tayo ng COVID. Bawat account na lalabas sa Facebook na kaapelyido namin, basta hindi namin kilala, matyaga naming tinitingnan ang account, mapababae man o lalaki. Ang problema, Tito Makoy, ang apelyido namin kasi ang apelyidong pinakamarami sa Pilipinas. Alam mo na po kung anong apelyido yun. Pero matyaga naming iniisa-isa ang mga account na lumalabas. Hanggang sa isang araw, "Mama, Papa, hali kayo rito." Yan ang sigaw ng bunso naming anak. Meron siyang nakitang isang account ng babae, kaapelyido namin, tapos nang tingnan namin ang mga larawang nakapost, hindi kami nagkakamali. Si Regan ang nasa larawan. Asawa ng babaeng may-ari ng Facebook account, si Regan. Bagamat iba na ang kanyang itsura pero hindi ako nagkakamali, Tito Makoy. Si Regan ito. Hindi kami maaaring magkamali. Nagpadala ang anak ko ng message, nagpakilala siya tapos nag-send rin ng friend request. Noong oras na iyon, naka-offline ang may-ari ng account, kaya kinabukasan na lang muling nag-login ang anak ko sa Facebook. Tuwang-tuwa kami lahat nang meron ng response ang babae at naka-online din noong oras na iyon. Nakipag-chat na kami sa babae. Tinanong namin lahat ang tungkol sa kanyang asawa. At yun nga, talagang si Regan ito. Kasi maging ang lugar na binabanggit ng babae na lugar daw ng kanyang asawa ay ang lugar namin. Ang asawa ko, Tito Makoy, hindi na mapigilan na umiyak. Umiiyak siya dahil sa natutuwa. At nang makumpirma nga namin na asawa ni Regan ang aming kausap,
Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras ng asawa ko. Nag-book kaagad kami ng eroplano papuntang Negros. Ang usapan namin, sasalubungin kami ng asawa ni Regan pagdating namin sa sentro ng kanilang bayan. Tuwang-tuwa ako, Tito Makoy, sa magandang pangyayari ito. Pupuntahan ko na, Tito Makoy, ang anak ko. Hindi ko na mapigilan ang pag-iyak. Kasi sa haba ng panahon, nangungulila na talaga ako kay Regan. Gusto ko nang makita ang anak ko. Sa pakikipag-usap namin sa asawa ni Regan, dala ng sobrang excited kami lahat, hindi namin nagawang hingin dito na kausapin si Regan sa video chat. Pero Tito Makoy, hindi na bali, total. Nandito na rin kami sa airport, papuntang Negros para puntahan ang anak ko. Magkahalong tuwa at kaba ang nararamdaman ko. Natutuwa ako dahil sa magkikita kami ng anak ko. Kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung paano niya ako tatanggapin at kung paano niya pakikinggan ang paghingi ko ng tawad. Ganun pa man, Tito Makoy, handa ako kung ano man ang gagawin ng anak ko. Ang importante sa akin ngayon, makita ko ang anak ko, mayakap ko siya at humingi ng tawad. Nangungulila ako sa anak ko sa mahabang panahon na hindi ko siya nakita. Ano kaya at kumusta ngayon ang anak ko? Ito ngayon, Tito Makoy, ang tanging nasa isip ko habang naghihintay kami ng aming paglipad papuntang Negros. Meron kaming mga daladalang pasalubong kay Regan at sa kanyang pamilya. Nagluto ang asawa ko ng biko para kay Regan. Si Regan kasi noong bata pa, ang paborito niyang kakanin ay biko. Ligtas kaming nakarating sa bayan kung saan nakatira si Regan. Kaagad kaming sinalubong ng kanyang asawa sa sentro ng kanilang bayan. Siya pala si Lisa, Tito Makoy. Nagmano sa akin si Lisa at sa asawa ko naman, nagmano muna siya bago yumakap. Kailangan pa palang sumakay ng tricycle mula sentro patungo sa barangay nila kaya sumakay kami. Ang katotohanan ay hindi naman kalayuan pero kung lalakarin mo, may kalayuan ng kaunti. Kaya lang kung sakaling gusto mong mag-exercise, pwedeng pwede. Sa kaso kasi namin meron kaming mga daladala kaya mas pinili naming sumakay na lang ng tricycle. At habang nasa daan, para kaming namamasyal, may mga itinuturo at ikinikwentong lugar si Lisa. Pa, ma, dito po sa paralang ito ako nagtuturo. Yan ang wika sa amin ni Lisa. Isa palang guro ang asawa ni Regan. Ilang saglit pa ay natanaw na namin ang bahay nila. Pa, ma, yun pong bahay na iyon, yung may kulay green sa gilid. Yan ang bahay namin. Wika muli sa amin ni Lisa. Nakita ko, Tito Makoy, konkreto ang bahay. Maganda at malaki. Sa tingin ko maganda ang pamumuhay ni Regan. Maganda ang kanyang kalagayan. At sa nakikita ko ngayon, napapawi na ang mga pangamba sa aking dibdib. Nang makarating kami sa tapat ng bahay nila, may nakatayong isang binata sa kanilang gate. Alam ko kaagad, Tito Makoy, anak ito ni Regan kasi kopyang-kopya si Regan noong nasa ganoong edad rin. Napangiti nga ako, Tito Makoy, kasi parang scanned copy talaga. Pati ang katawan niya na payat ng kaunti. Ganitong ganito si Regan noon nung nasa ganyang edad rin. Mga anak, mano kayo kina lolo at lola? Yan ang wika ni Lisa sa mga anak nila. Dalawang lalaki pala ang anak ni Regan. Pareho niya ito kahawig pero ang panganay niya na nasa college na rin ang mas kahawig talaga ni Regan. Napapangiti nga ako, Tito Makoy, kasi habang pinagmamasdan ko ang mga apo ko, parang si Regan talaga ang nasa harap ko.
Isang mahigpit na yakap ang ibinigay naming mag-asawa sa mga apo namin. Dito na muna po tayo sa bahay kubo kasi mas maganda ang simoy ng hangin dito mula sa bukid. Yan ang wika ng asawa ni Regan habang inutusan niya ang dalawang bata na maglabas ng merienda at malamig na maiinom. Pinagmamasdan ko ang dalawang bata, masisinop ang mga apo ko. Maganda ang lugar, masarap ang simoy ng hangin, nawala kaagad ang pagod namin buhat sa malayo at mahabang biyahe. Noong nakapagpahinga na kami, Lisa, nasaan pala si Regan? Yan ang tanong ng asawa ko kasi matagal na kaming nakaupo, walang Regan na lumalabas at lumalapit sa amin. Mga anak, sige dalhin nyo na rito si papa nyo. Yan ang wika ni Lisa sa dalawang anak. Nagkatinginan kami dito Makoy ng asawa ko sa narinig namin. Kinabahan ako. Kasi bakit dadalhin si Regan? Ano ang dahilan? Bakit kailangang dalhin siya ng dalawa kong apo? Yan ang mga tanong na sumagi sa isip ko. Hindi nga nagtagal nakita kong tulak-tulak ng dalawang bata ang wheelchair. Nakaupo si Regan. Ang asawa ko Tito Makoy, hindi na nakatiis. Umiiyak itong tumakbo patungo sa anak ko. Sinalubong niya ito, sinalubong ng yakap. Anak, si mama ito, narito si mama anak. Yan ang wika ng asawa ko na umiiyak. Tinitingnan ko naman si Regan, walang reaksyon. Nakatingin ito sa malayo. Nang tumigil sa kayayakap at kahalik ang asawa ko kay Regan, umupo siya na nakaharap pa rin kay Regan. Pero hindi tumitigil sa pag-iyak ang asawa ko. Hindi niya matanggap-tanggap na ganito ang kalagayan ng anak namin sa aming muling pagkikita. Ako naman Tito Makoy ang lumapit at yumakap kay Regan. Bumulong ako sa kanyang tainga. Anak, si papa ito. Patawarin mo ko anak sa mga kasalanan ko. Patawarin mo kung hindi ko na ibigay sa iyo noon ang pagmamahal na kailangan mo anak. Pinagsisisihan ko na anak ang mga ginawa ko sa iyo, kaya patawarin mo ko Regan. Patawarin mo ko anak. Alam mo anak, hinanap-hanap kita kaya narito ako. Yan Tito Makoy ang mga bulong ko kay Regan. Pero Tito Makoy, habang bumubulong ako kay Regan, lalo akong naiyak. Kasi nung tingnan ko si Regan, ngumiti siya habang naririnig niya ang mga bulong ko. Subalit yung ngiting patungo sa kawalan. Yung ngiting walang laman. Nakikita ko sa kanyang ngiti ang kanyang katayuan Tito Makoy. Naiiyak ako. Hindi ko akalain na ganito ang kanyang kalagayan sa muli naming pagkikita. Bagamat Tito Makoy, laki ang pasasalamat ko na buhay pa ang anak ko, pero hindi ko naman inaasahan Tito Makoy na ganito kami magkikita. Hindi ko siya makausap. Ganito ba kasama ang nagawa kong kasalanan? Bakit kailangang mangyari ito sa anak ko? Kung merong dapat parusahan, ako dapat yun. Kasi ako ang may kasalanan, hindi ang anak ko. Sa akin dapat nangyayari ang dinaranas ni Regan. Huling bahagi pala ng 2021, na-stroke itong si Regan, pangalawang atake. Na-confine ito sa ospital at ang masama Tito Makoy, masamang dinapuan ng demensya ang anak ko sa kanyang murang edad na mahigit pa lang 40. Naparalisa si Regan at ang pagkakaparalisa ng bahagi ng kanyang katawan pwedeng madala sa therapy. Pero ang demensya, alam ko Tito Makoy, mahirap kasi wala pa namang gamot sa demensya. Tito Makoy, gulay ngayon ang anak ko. Alam ko walang ibang dapat sisihin ito kung di ako. Ako ang may kasalanan.
Ako ang dahilan, ako ang punot dulo ng nangyayaring ito. Kaya Tito Makoy, hindi ko mapigilan talaga ang maiyak sa harap ng anak ko. Pinagkaitan ko na siya ng pagmamahal. Tapos ganito pa ang sinapit ng anak ko. Ang pag-iyak kong ito, Tito Makoy, dala ng sobrang konsensya at awa ko kay Regan. Noong humupa na ang sakit at lungkot ng kalooban naming mag-asawa sa sitwasyon ni Regan, nag-umpisa nang magkwento si Lisa tungkol sa anak namin. Mama, Papa, alam niyo po, masasabi kong napakaswerte ko dyan kay Regan kaya mahal na mahal ko yan. Mula nung magsama kami kahit kailan, wala akong problema sa kanya. Maalaga yan sa aming mag-iina. Mahal na mahal niya ang dalawa naming anak. Bagamat takot ang mga bata sa kanya pero kahit kailan hindi ito nanakit sa mga anak ko. Masyado siyang protective sa mga anak namin. At alam niyo po, ang sipag niyan. Minsan nga ako na ang nagagalit kasi pag nagtrabaho yan, parang wala nang bukas. Kaya iyan po ang resulta ng sobrang pagiging masipag at sobrang tutok niya sa trabaho. Yan ang pagkikwento sa amin ni Lisa. Pero Mama, Papa, sana po wag kayong magalit kasi may itatanong po ako sa inyo. Bakit po kaya ayaw ni Regan na umuwi sa inyo? Kasi alam nyo po mula noong maliliit pa ang mga bata, madalas ko siyang inaayang magbakasyon sa inyo kahit na ilang araw lang. Para kahit papaano, makita nyo rin ang mga apo nyo at makita kayo ng mga anak namin. Pero talagang ayaw ni Regan. At alam nyo po ba Mama, Papa, yan si Regan madalas nananaginip, umiiyak. Parang batang umiiyak. Kaya naman ako nagkakandara pang gisingin siya. Iyan Tito Makoy ang mga pagkikwento sa amin ni Lisa. At habang ikinikwento ni Lisa ang mga kakaibang nangyayari sa anak ko, ang mga katangian nito bilang ulirang asawa at ulirang anak sa mga apo ko, lalo akong parang nasasakal Tito Makoy sa pakiramdam ko sa awa ko kay Regan. Hindi ko sinagot si Lisa sa kanyang tanong, pero dahil sa nakikita niyang patuloy na pag-iyak at pagyakap ko sa anak namin, alam ko nababasa na ni Lisa ang mga kasalanan ko kay Regan. Kaya hindi na ito nagtataka kung bakit ayaw ni Regan na umuwi sa bahay namin. Tito Makoy, habang maraming naikwento ang manugang namin tungkol kay Regan, pwede kong sabihin na napakalalim pala ng trumang itinanim ko sa isip ng anak ko. Kaya Tito Makoy, paulit-ulit ako sa aking pag-iyak dahil hindi ko matanggap-tanggap ang sinapit ng anak namin. Ako dapat ngayon ang nakaupo sa wheelchair at ako dapat ang nasa kalagayan at ako dapat ang dumaranas ng dinaranas ngayon ni Regan. Kasi ako ang may malaking kasalanan, hindi si Regan. Habang naroon kami sa Negros noong una naming pagbisita, ako talaga ang nag-aalaga kay Regan. Ako ang nagpapakain, nagpapaligo at nagpapadumi sa kanya. Lahat na uri ng pag-aalaga ay ginagawa ko. Hindi ako napapagod na gawin ito para sa anak ko. Kahit ngayon man lang, bumawi ako sa aking pagkukulang at mga kamaliang nagawa ko kay Regan. Alam mo Tito Makoy, nakatatlong beses na kaming bumalik sa Negros. Tuwing pupunta kami doon, nananatili kami ng ilang linggo o kaya mahigit isang buwan bago umuwi. Retired na rin kasi ako sa trabaho kaya hindi na problema ang pagbiyahe papunta kina Regan kahit na malayo. Ito'y para patuloy kong alagaan ang anak ko bagamat alagang-alaga rin ito ng kanyang mag-iina. Noong huling punta namin Tito Makoy, medyo maganda ang improvement at resulta ng therapy.
Nakakalakad na si Regan pero hinay-hinay nga lang. Maging ang kanyang pagsasalita, medyo mahirap pa pero malinaw na ng kaunti at nakakapagsalita na. Mukhang ang demensyang tumama kay Regan ay yung tinatawag yatang vascular dementia. Yun bagang minsan bumabalik ang alaala tapos biglang nawawala. Kasi si Regan nakakaalala siya minsan pero nawawala rin ang memorya. Kamukha niyo po ang mama ko. Yan ang wika ni Regan sa asawa ko. Anak, ako si mama. Si mama ito, anak. Mahal na mahal kita, anak. Si mama ito. Yan ang umiiyak na wika ng asawa ko at niyakap ang anak ko. Sa unang pagkakataon, Tito Makoy, nakita ko na yumakap si Regan sa aking asawa. Nakita ko ngayon na magkayakap ang mag-ina kaya natutuwa ako. Anak, ito, si Papa yan. Nakikita mo, si Papa yan. Yan ang wika ulit ng asawa ko kay Regan. Tumingin sa akin si Regan, Tito Makoy, habang papalapit ako para yakapin siya. Pero parang ang reaksyon ng kanyang mukha, parang nakakita ng multo, takot na takot sa akin. Kaya nagmadali na akong yumakap sa kanya. Anak, si Papa ito. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Hindi na kita sasaktan, anak. Hinding-hindi na. Patawarin mo ko, anak. Mahal na mahal kita. Yan ang wika ko kay Regan at sinundan ko ng mahigpit at matagal na yakap sa anak ko, Tito Makoy. Ang mag-iina naman ni Regan, hindi rin napigilan ang umiyak habang nagmamasid sa aming tatlo. Ilang sandali muli matapos ang iyakan at yakapan naming mag-anak, nagsalita itong si Regan. Nagtatanong kung sino raw kami at ano ang sadya namin. Alam ko, Tito Makoy, nawala na naman ang kanyang memorya. Ngayon, Tito Makoy, masaya ako kahit ganito ang sitwasyon. Kahit na hindi ko gusto ang kalagayan ni Regan sa kanyang kinatatayuan ngayon. At kahit pa ang naaalala niya sa akin ay puro takot, hindi maganda, pero masaya ako ng kaunti kasi kahit papaano buhay pa rin ang anak ko. Gusto ko siyang alagaan, hindi ako mapapagod na mag-alaga kay Regan hanggat buhay ang anak ko at hanggat buhay ako, hanggat kaya ko. Alam ko wala na itong halaga, huli na ang lahat, wala nang kwenta, pero ito na lang ang tanging magagawa ko para sa anak ko. Alam mo, Tito Makoy, kung pwede ko lang ibalik ang panahon, ibalik ang mga oras na kinakailangan ni Regan ang pagmamahal ng isang ama, ibabalik ko talaga para mabigyan ko si Regan ng pagmamahal, yung pagmamahal na ipinagkait ko sa kanya noon, at para hindi humantong sa ganitong sitwasyon. Ngunit sadyang huling-huli na ang lahat. Huli na, Tito Makoy. Hanggang dito na lang po ang aking sulat. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng panahon ng pagbasa dito sa aking liham. Lubos na gumagalang, Marcelo. Maraming salamat po, Tatay Marcelo, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ibang klase ka po, Tatay Marcelo. Birthday at graduation ng anak mo, kamao ang regalo mo. Pero dahil sa aminado ka sa kasalanan mo ngayon, matanda ka na rin, parang hindi na maganda kung sisermonan pa kita. Ang gagawin ko na lang ay magbibigay ako ng advice, hindi lang sa iyo kundi sa mga tatay na katulad mo. Kasi po alam ko na marami pang Marcelong buhay na buhay ngayon. Sigurado ako dyan, hindi ka nag-iisa,
Libo-libo pa ang Marcelo kaya libo-libo rin ang mga Regan na dumaranas ng kagaya ng ibinigay mo kay Regan. Ito po ang tatandaan nyo. Unang-una, maling-mali ang sasabihin natin sa mga anak natin na malas sila sa buhay natin. Yan ang pinakamasakit na maririnig ng isang anak buhat sa isang magulang. Alam nyo po ang pagsilang ng bata sa mundo ay walang kinalaman kung anuman ang hindi pagkakaroon ng katuparan ng pangarap natin. Kasi ang mga bata ay hindi nakakapamili kung kailan sila dapat isilang at kung sino ang dapat maging magulang nila. Kasi kung may pagkakataon na ang mga bata ay makakapamili kung sino man ang gusto nilang mga maging magulang na magluluwal sa kanila, gaya ni Regan, Tatay Marcelo, sigurado ako hindi niya gugustuhin na ikaw ang kanyang maging ama. Sa ipinaranas mo ba naman sa kanya? Sigurado ako dyan. Pangalawa po, mga Marcelo, kung magdidisiplina tayo ng mga anak, siguraduhin natin na dahil sa may pagkakamali silang dapat ituwid. Hindi yung dahil sa mainit lang ang dugo natin sa kanila. Ang pangatlo, ito po, wag na wag kayong gagamit ng kamao. Iyan talaga ang wag na wag nyong gagawin. Kasi ang paggamit ng kamao sa isang anak ay pangunahing nagtutulak ng isang anak para magrebelde. Masyadong masama, masakit at malalim na malalim ang sakit sa pakiramdam ng isang anak ang gamitan ng kamao. Ang pang-apat, tandaan po natin, ang pagkakaroon ng anak ay isang biyaya. Maraming mag-asawa dyan na handang magbigay ng pagmamahal, handang magbigay ng pag-aalaga sa mga anak, handang ibigay ang lahat-lahat na kailangan ng isang anak. Pero hindi nabibiyayaan ng anak kahit isa man lang. Tapos tayong may mga anak, ituturing natin na ang pagsilang sa kanila ay isang kamalasan. Isa pong malaking kahibangan ang ganyang kaisipan at ang ganyang asal. Sa muli, Tatay Marcelo, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.